Magandang araw po sa inyo mga kamotorize. May babahagi na naman akong video sa inyo. Sa video natin ngayon, ipapakita ko sa inyo yung aking bagong setup sa aking rear brake system na kung mapapanood nyo sa nauna kong video, so naputol po yung ating frame dahil po sa setup natin. Sa setup ko ngayon, kaya ganito na yung ginawa ko kasi kung makikita nyo yung previous kong setup, yung aking isang adapter ay dito nakadiin sa aking frame. Nung nag-break tayo ng malakas, napirsa itong ating frame, tinulak niya pababa, kaya naputol yung ating frame dito sa ating taas. Ang ginawa ko sa setup ko ngayon, ipinasok ko siya dito sa butas ng aking drop out para ang puwersa niya ay nandito na sa ating drop out. Hindi na siya nandito sa itaas. Pag napuwersa siya patulak pababa, hindi lang isa yung magkikerry ng bigat, kundi dalawa na sila. Itong taas at saka itong baba, kasi yung pwersa niya nandito na sa gitna, kaya hindi na lang isa yung mapipwersa once na nag-break tayo ng malakas. So ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung aking adapter sa aking rear brake caliper. Ang ginawa ko, kumuha ako ng isang flat bar. Nagputol lang ako ng kaunti, so sinukat ko muna simula dito sa taas hanggang dito sa baba. Tapos itong butas sa itaas ng aking bolt at saka dito sa butas, sinukat ko yung distansya nila bago ako magbutas. Saka ko nilagyan ng bolt, mga spacer at washer. Dito sa taas, naglagay ako ng dalawang spacer, isang nuts. Itong nuts na to, hindi to nakakonek doon sa ating bolt. So, pre-wheel lang to, pang spacer lang. Tapos itong isang malapad na spacer. So, i-focus ko sa inyo. Ganyan po, itong malapad na spacer at saka itong nuts na hindi nakakonek sa ating bolt. Tsaka itong bolt ng allen bolt na mahaba. Kaya nilagyan ko ng spacer dito kasi yung bolt natin ay medyo mahaba. Yan po siya. Tapos sa baba naman, ito naman yung ginawa ko. So itong nuts na to, pre-wheel din yan. Hindi siya nakakonek dito sa atin bolt. So itong nuts lang sa ibabaw, ito lang yung nakakonek sa ating bolt. So ito, pang space ko lang siya para hindi lumubog yung aking washer, pahila doon sa loob kasi itong nuts na to, ito yung kukontra sa washer natin kasi itong washer natin malambot. Kung ito lang ikakabit natin, so itong nuts na to, yoyopi siya, lulubog yung bahagi na walang bakal. Ito kasi dito sa ating drop out, medyo malaki yung butas. So sa ibaba, medyo maliit siya, parang triangle yung butas niya rito. Kaya dito siya nakasandal yung ating bolt. Kasi ang pwersa nitong ating brake system natin sa taas, once na nag-brake tayo ng malakas, yung bigat ng ating gulong papasa dito sa ating caliper. So itong ating brake nagmo-move yan pa baba kasi nahahatak nitong ating rotor. Kaya ang tendency kasi yung brace ko nandito sa taas, napwersa itong ating frame, kaya naputol. Kaya ganito yung setup na ginawa ko para hindi na lang isa yung magkikiring ng bigat kundi dalawa na. So ang ganitong setup,
sa tingin ko mas matibay na yung mga ganitong setup kaysa nung nakaraan na nandito sa taas nakasandal yung ating brace sa ating adapter, kaya naputol yung aking frame. So may nagtanong kung paano ko daw ikinabit yung aking brake system dito sa ating hindi na naka-ready na disc brake. So ito yung mga standard na frame, so hindi siya disc brake ready, kaya kailangan ng adapter. Ang ginawa ko, itong aking caliper, itong aking adapter, ang default na setup nito ay nandito sa ibabaw. So naka-UP lang siya papasok para maging pantay doon sa ating caliper at maging align dito sa ating rotor. Ang ginawa ko, itong aking adapter, tinuwid ko siya in straight. Tingnan nyo rito. Ayan. Focus natin. Ayan. Ayan siya. Kung makikita nyo, ito yung aking adapter. So naka-straight na lang siya. Tapos nilagyan ko ng brace dito sa ibabaw para hindi siya mahila papasok. Ito yung itong brace na to, ito yung magkikiri para hindi hilain itong ating main adapter. Once na nag-brake kasi tayo, kasi itong adapter na to medyo manipis. So pag nagbe-brake ako, hinihila ng caliper itong adapter paloob. Kaya nilagyan ko siya ng brace dito para steady lang yung ating adapter. Kaya ang galaw na lang nito, pa-forward na lang siya, hindi na siya papasok ng paloob. Kasi may kumukontra na ng paghila ng ating adapter paloob itong ating brace dito sa labas. So ganun po yung ginawa ko. Yan. Ganyan po siya. Yan, naka-align po siya ng naka-align yan, naka-sentro. Yan po. Sentro po yan. Ganyan po yung ginawa ko. Tapos, sa mga nagtatanong naman, dito sa aking sprocket at saka rotors, kung paano ko ginawa, ganito lang yung ginawa ko. Itong aking sprocket, teka lang masyadong malapit. Itong aking sprocket at saka itong ating rotors, nilagyan ko lang ng isang disc brake adapter, pinaka-spacer ko, para yun ang maghihiwalay ng aking sprocket at saka itong aking rotors. Yan po siya. Hindi lang kita kasi nakakabit na, pero kung makikita nyo, yan yung nagbibigay ng distansya sa aking sa aking rotors at saka sa aking sprocket. Ganyan po. So dito bumili ako ng bolt, yung square taper na bolt. Ang size naman nito ay 5 mm. So yung haba 25 to yung haba, kaso pinutulan ko pa kasi lumalampas. Ayan o. Lumalampas yan, kaya pinutulan siya ng konti para hindi siya abot hanggang doon sa may kabitan ng spoke. So sakto lang na sumusobra lang siya ng kaunti doon sa loob yung aking bolt.
So nilagyan ko lang siya ng washer. Ayan. Bago ko siya hinigpitan. So ganyan lang po. Ayan siya. Tapos dito naman, naglagay din ako ng spacer. So itong bolt na to, ito yung ginagamit na bolt dito sa labas. So nilagyan ko lang siya. Bali itong aking bolt dito, dalawang pirasong bolt. Simula doon sa loob hanggang dito sa labas. Ayan. Kaya medyo mahaba yung space ko rito kasi itong aking sprocket dito sa right side ay single na. Kasi kung ang nakalagay kasi dati dyan ay 7-speed na Coke, kaya malaki yung space niya. So kinuha ko yun para yung space lumiit at dito sa kabila, dito sa left side, lumapad. Kaya nagawa ko yung ganitong setup kasi pinalapad ko yung space dito sa left side, doon sa right side binawasan ko. So yung spoke ko, ang setup nito ay payong, nandoon yung pinaka ibabaw ng ating payong. So ito yung pinakaloob. So ayan po. Ayan po siya. Parang binaliktad lang kasi ang setup nito, kung halimbawa naka 7-speed yung Coke natin doon, so dito naman yung lulutang. So ang ganitong setup, yun ang pinalutang ko, ito naman yung aking pinalubog. Kaya lumaki yung space dito sa aking left side para sa ating sprocket at rotor. So ganyan po guys yung ginawa po sa aking rear brake system. Kasi may nagtatanong kung paano ko daw ginawa. Kasi nakikita nila yung setup ko. Tapos yung bike nila, yung frame nila katulad din sa akin na hindi naka disc brake ready. Gusto rin nila mag set up ng ganitong setup. So yun po guys, I hope na may nakuha kayong idea sa aking video. Maraming pong salamat sa nanood. I hope na may nakuha kayong kunting aral dito sa aking mga video. Salamat po muli and God bless po sa inyong lahat.